bali ano po, gandang umaga po. Dito po tayo ulit sa property na 10 hectares, na 10,000 o bali 1 hectares po ano. Sa barangay Agihay, Lopez, Quezon. So meron po ito na nasasakupan tayo dito sa property na pinabibinta po sa atin na marami po siyang fruit bearing nilalaman na lansones, rambutan at kakao ano po. Bali ito po ay may nilalaman pa siya ng nyug na nasa 180 ka puno lang po. So nilakad ko po itong property mula galing po ako dun sa cemented road. So naglakad po ako na nasa 5 minutes lang po. So medyo maputik po ngayon yung dinaanan natin. Pero ito naman po ay pwede tayong request po dito ng right of way dito sa mga nagmamay-ari po ng dadaanan natin na property. Then meron po naman dyan na mga may-ari na pumapayag po na magkameron at pabor din po sa kanilang magkameron dyan ng gawing karsada po papasok dito sa property na ito. Then para mailabas po nila yung mga produkto po nila ng nyug na hindi na po sila magbabayad dahil makakapasok na po dito yung ating 4 wheels na sasakyan. Pero sa ngayon po ang 4 wheels hindi pa makakapasok dito sa loob ng ating property gawa ng wala pa po siyang sinisimulaang karsada at hindi pa po siya nire-requisan uli ng gustong makabili nitong 10 hectares 1 hectares, sorry sa 10 hectares lagi ko nababanggit yan. Dito po yung pinakang reality po ng kanyang property. Then nag-uplan doon sa may taas naman po na doon yung dating lumang barangay road. So dito po ay ito po yung mga nilalaman niya na mga produkto. Yan, makikita naman po natin na napakaganda po ng reality niya dahil marami po siyang produkto na nyug. Then marami po siyang kawayan na pwede natin gawin pang bahay dito sa area ng ating property na iaabil na 1 hectares. So ang reality po ng lupa niya medyo nag-upland, then may sapa po tayo dyan sa baba po ano. May source po tayo dyan ng tubig, yan po may baba na yan. Meron po tayong tubig dyan, bali ikutin ko po dito sa area na ito yung pinakang property niya para mapasilip ko po sa inyo yung may mga lansones na puno po tayo dyan sa loob na yan. So sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe sa ating YouTube channel, like and share na po ang ating video at pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na murang property. So ako nga po pala uli si Erwin Sibera ng Art of Field Realty to ay muli na naman pinagtiwalaan ng ating seller para ibinta ang kanilang property. Yan. Ano po yung sinasabi ko sa inyo ng mga kakao? Na marami po siya ditong kakawan sa area po ng property na ito. So ang kakao po naman ay nabibili rin po ito, yung mga buto nito. Nagagawa po ito na tabliya. Yan. Pili po natin siyang kunin. Katulad po ninyo, mapapansin po ninyo dito sa area na to ay napakarami po niyang bunga ngayon ng kakao. Yan po yung pinakang nakita lang po ninyo yung pinakang bunga niya. So madami po siyang bunga. Yung iba pa lang po ay green, hindi pa natin nakikita, pero kung tingnan po natin dyan, talagang hutok po siya sa bunga hanggang sa ilalim. Ay kakawan po itong area na to. Then ito naman ay avocado. Then ang nyug naman po nito ay kagandahan pamamunga. Yan, ang mga nyug po ay kagandahan mamunga, mapapansin naman po ninyo talagang humuhutok pa po sa bunga. Then may mga fruit bearing saging. Then ito po pag nandun tayo sa may taas doon ay meron siyang overlooking na matatanaw tayo. So akin pong sisilipin dito sa may taas para mapakita ko po sa inyo dito yung parang semi overlooking po ano. Yan, dito na po ako dumaan mismo sa may loob po ng kakawan para mapakita ko po sa inyo yung pinakang property niya. Yung video nag-upland lang po ng konti. Mapapansin po natin dami talaga pong bunga. Hindi na po na harvest gawa ng seller po nito ay nasa Maynila po. Doon na po sila naninirahan. Kaya medyo sinusukal na po yung kanilang property. Then hindi na po nila na papalinis. Yan. Ang dami po talagang kakao sa area ng property na to. Medyo nag-upland po yan. Kakawan po yung area na yan. Kung nyo mapapansin po ay talagang napakarami ng kakao. Iniikot ko na po sa inyo screen ng ating video na makita na po ninyo pinakang mga produkto na nilalaman ng 1 hectares. Sa mga investment po naghahanap dyan, mga retirement. So ito na po. Pwede na po itong property na to na inyong i-avail. Makikita po ninyo dyan yung aming contact number, ang WhatsApp and Viber po namin sa taas po ng ating video. Napakaganda po nitong may medyo upland na to. So relaxing view po tayo dito sa area ng taas na to. Flat naman po itong taas.
Makikita naman po natin na maganda po talaga itong area na to. Yan. Ito po yung dating kanyang barangay road. Yan, ito po. Sa area na ito po yung dating binutas na karsada. Kung nyo mapapansin po, meron po tayo ditong linya ng kuryente. Yan po. Pasok po dito ang electricity sa lugar na to. Then ibig sabihin po, may bahayan dyan sa dulo. Then ito na po yung magandang spot po na overlooking. Dito sa taas na to, pwede po tayo dito magbahay. Yan. Kung nyo mapapansin po, tanaw natin dito yung dagat. Sana hindi lang po masilip kasi gawa ng meron po na mga nyug. Pero yan po, dagat po yan, area na yan. Yan tinuturo ko po yan, dagat po yan. Tanaw natin, overlooking po tayo dyan. Then sa tubig naman po, meron tayong sakop dito. Kasi meron po ito na sapa doon sa area ng baba po ng property. Then ito po ay napakarami po dito na fruit berry na mga lansunes. Then may mga rambutan pa rin po sa property. Yan. Yung mapapansin po, rambutanan po, then kawayanan, then may kuryente. Yan po yung linya ng kuryente. May bahay pa po doon sa dulo doon, sa taas. Yan. So ito po yung pinakang property niya. Napa-slope naman po, pero banayad naman po yung pagka-slope niya. Kung nyo mapapansin po, ang pagka-slope naman po niya, banayad. So atin po siyang iikutin para makita po natin. So flat naman po yung area ng baba na yun na yun po sa baba na yun. Flat po siya. Ito po yung area ng marami po niyang kakao naman. Ayan po. Kakawan po siya na punong-puno po siya ng produkto na niyog. Sa area na yan. Mapapansin po natin dyan may mga anahaw. Sa area na yan. Then ito pong kawayan na ito. Na nasasakupan pa po natin to. Marami pong nilalamang kawayan. So bali ikutan ko po doon sa may lansunisa naman pong part. Ito po yung linya ng kuryente. Sa boundary na po natin dumaan. Bali dito na po ako dumaan sa pinakang taas para iikutan ko naman po yung baba po ng area na mapakita ko naman po sa inyo dito yung may darang hitahan po na area na property nya. Po pala dito talaga ng view sa property na to. Kung nyo mapapansin po, napakaganda ng view nya. Kita po natin yung pinakang overlooking nya sa kabilang area naman po dyan. Yan po yung overlooking nya. Then ito na po yung property natin. Medyo nag-slope lang po tayo na konti. Bababaan ko po naman po yan. Iikot lang po ako dito sa taas. Yan, napakaganda po ng kanyang property. At meron tayong overlooking. At kagandahan po nito, ito po ay TCT title na documents. So updated po tayo sa buwis, amilyar. So sagot po ni seller ang ating capital gain tax. At yun po ang kanyang sinasagot sa gastos dito. Yan, mapapansin po natin, yan po yung property niya. Yung marami pong nilalaman na nyug at saging na yan. Yan po yung pinakanloob ng property niya. Then may malaki po siyang nadadalhan pang puno ng nara. So dito po yung pinakang boundary niya. Ito po yung mga daranghita na nasasakupan niya. Ito po yung pinakang daranghita po niya na sinasakupan. Yan, bali boundaryhan po ito. Dito na po ako dumaan sa pinakang boundaryhan ng kanyang pinakang property. Yan, ito na po yung pinakang boundary niya. So bababa naman po ako doon sa may pinakang plot na yun na area. Doon na po yung kanyang magandang spot. Ito lang po yung overlooking niya na nadasakupan. Yan po. Yan, so napapansin po natin dito yung puro daranghita na po sa area na to. Yan po yung daranghita niya. So dito naman po sa may area na to ay sagingan din, nag-upland po ng konti. Then may mga nyugan na mali. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na pantay na area niya. So dito na po ako dumaan hindi talaga pong masukal at madamo yung pinakang kanyang property. Yan. So nakikita naman po natin sa talagang hindi naabyad ang property na kung mapapansin po natin talaga ang sukal na po ng kanyang property na to. So kagandahan po nitong property na to, ito po ay binibinta sa atin ni seller ng 1M po. Negotiable pa naman po yung pinakang presyo niya na yon. So talagang ito po ay napakaganda sa mga naghahanap po dyan ng investment. Dadagdagan na lang po natin itong mga produkto ng ating fruit berry na to.
mapapansin po natin yung saging halos di na nahimusuan. Sa kadahilanan po na wala na pong nagpipinunta dito sa property na to. Yan, ito po yung mga rambutan. Talagang balot na po siya ng damo. Yung pinakang puno po niya. Kung nyo mapapansin po talaga ang mga dalanghita niya. Yan, na dinadamo na po. So inaakyat din siya ng damo. Hindi na po siya na lilinis. Yan po ay pag hindi pa nalinis itong ganitong dalanghita, so yan po ay patungo na sa paghina ng kanyang puno. Hindi na po siya bubunga. Gawa ng siya po ay kinukula-pula na ng damo. So yan, flat naman po itong area na pababa na to. So naghili lang po tayo ng konti na banayad naman po. Kung sa anhayan lang po kung tawagin dito sa probinsya ng Quezon. So dito na po yung may area naman ng lansunisan sa part na to. So ang lansunis po niya dito ay talagang napakarami pong puno pa. Yan, di sa area na to. Halos kalapit po siya ng daranghitahan. Ito po yung pinakang area po niya. Napakarami pa naman po nitong nilalaman na nyug dito sa property na 1 hektarya po na ito. Yan, ito na po yung may area po ng lansunisan. Kung yung mapapansin po, yan po yung lansunis. Yan, ilang puno na lansunis po na yan. Bali dyan na po yung source ng ating tubig. Sa may area ng baba po na yan. Yan dito po, yan, mapapansin natin, lansunis, daranghita, lansunis uli, may star apple, marami po itong nilalamang fruit berry. So flat po itong area ng property na to dito sa nilalakaran natin na ito. So inikot ko na po yung 1 hektarya para mapakita ko po sa inyo na mayroon siyang overlooking, mayroon siyang upland na kaunti. Then ang kagandahan po dito talaga ay napakarami po niyang fruit berry. So may suha pa ako napapansin, ayan po, nababalutan din siya ng damo na sa area. Yan po yung sapa, yung baba na yan, may kawayan na yan, sapa na po yan. Yan po yung kadugtong, yan po yung mga lansunis niya. Malalaking puno po siya ng lansunis. So ang lansunis po dito, nasa 15 puno po ng lansunis ang nakikita ko sa area na to. Then ang mga daranghita po niya, napakarami po siyang puno pa na daranghita. Yan, lansunis pa rin po yan. Yan po yung area na inakit ko kanina, may overlooking po doon sa may kahoy na yon. Napansin po natin taas na yon. Yan po yung may overlooking. So lansunis po, ayan po. Kalapit lang po siya ng daranghita. Ang puno na yan, saka yun, lansunis po yan. Dito, sa may area na to, ay meron pa rin ditong lansunisan. So talaga pong napakasukal na po. Yung mapapansin naman po talaga sa area na to, ay talagang dinadamo niya yung mga fruit berry. Hindi na po siya naabyad ng ating seller. Kaya po ito na pagdadesisyonan na lang na ibinta. So halos wala na rin po sila ditong tenants. Wala po siyang tenants, kaya wala nag-aabyad. Yan po, mga pansin natin, yung mga saging po hindi na himusuan. Then yan po yung mga lansunisan sa part na yan. Yan po. Nung nga daw pong kalakasan nitong December, ito daw po ay nag-isang tinulada ang bunga ng lansunis nilang na harvest dito sa lugar ng property na to na marami pong fruit berry. Ito naman po yung area po ng rambutanan. Yan, lansunis. Then ito po yung rambutanan na area po na napakarami pa rin pong puno ng rambutan. Kaya kung nyo mapansin po, dito na ako dumaan mismo sa maraming fruit berry na ito. Ito po yung area na may lansunis pa niya. Ang ganda po ng lansunis dito, ang lalaking puno. Pag ito po ay bumunga, so ito po ay hutok na hutok sa bunga. Then dito po yung kawayan na niya. So kung tayo papakubo, pwede po tayo dito magpagawa ng kubo sa area ng property na to. So doon po sa may overlooking, pwede rin tayo magpagawa dyan. So ito po yung pinakang upland. So sa tubig naman po, wala tayong magiging problema. Dahil meron naman po dito ang source ng tubig. Yan. Napakaganda po dito ng talaga property na to pag nalinis. Mapapansin naman po nyo, pinakang fruit berry. Mga sagingan po dyan sa taas na yan. So nag-upland lang po ito. Ayan na po yung mga kasama ko sa area na yan. Kikwentuhan po sila. So hanggang doon po tayo sa area na yon. Yung in-startan ko po kanina ng video. Diyan po yung pinakang nadadalhan pa nito. So malaki po ang 10 hectare, ang 1 hectare sana po. 10,000 square meter po yan. Ang 1 hectare. So ito po ay mahigit 1 hectares po. May putal pa tayo na nasa 300 square meter. So hindi ko na po siya sinama. So nag-direct na po tayo sa 1 hectares lang. Pero sa bilihan po ay kasama po yan. Putal na yan. Ito po ay flat na flat area na to. Napakaganda po nito.
Yan, ito po yung lansones, rambutan. Napakarami pong puno ng rambutan dito na fruit berry sa area po ng property na to. Yan po. Kung nyo mapansin po, iniikot ko na sa inyo screen ng ating video. Yan, nakikita na po natin yung pinakang reality po ng kanyang lupa na puro siya fruit bearing, rambutan, lansones. Then dito po ay hindi naman po siya totally flat na flat yung area ng lupa niya. So ito po ay nasa 70% flat lang po tayo, 30% upland. Yan. So pinakikita ko na po sa inyo yung pinakang reality po nito na talagang marami siyang nilalaman fruit berry at marami po siyang nasasakupang kawayan. So ito lansones. Ito rambutan to. Isang area na to. Ito rambutan. Yan na po yung nara. Nakikita natin doon sa overlook kanina tinatanaw po natin. Ito na po sinasabi ko sa inyo yung flat na area niya sa baba. Yan, ito na po yung puno ng nara. Yan, mapapansin naman po natin talaga napakarami po dito na fruit bearing rambutan naman sa area na to. So napakaganda po nito sa mga investment po talaga na naghahanap ng ganitong property. So ito na po yun hinahanap nyo. Yan. May mga nyug, rambutan, yan, kakao. Nandiyan po makapansin natin yung sa ilalim may kakao eh. Ito po yung mga fruit berry nya. So ilalagay na lang po natin sa description ng video yung pinakang full details po ng bilang ng mga fruit berry nya. So napakarami po nito. Hindi ko na po siya mabilang gawa ng nagsama lang po sa amin dito yung pinakang kapitbahay lang niya na pinagtitiwalaan po na pag may bibisita dito sa lupa niya. Siya na po ang nagtuturo ng pinakang boundaryhan. Ano po? Yan. Inikot ko na po sa inyo itong pinakang property niya. Yan, pinakita ko na po sa inyo maraming fruit berry niyang nilalaman dito sa loob na ito. Ito po yung area ng flatland niya na marami pong lansones at rambutan. Yan, bali palabas naman po ako doon sa puntahan ko kanina. Yan. So sa mga farm lot, gusto mag-abil dyan. So habang mura pa po ang property at ito naman po yung makaka-request tayo ng right of way. So abil nyo na to. Contact na lang po kayo sa taas ng ating screen. Makikita po ninyo dyan yung aming contact number. So sa mga ka-farm lot, yung mga nag-aabang po ng aking video, maraming salamat po. Sa mga nakasubscribe, maraming salamat din po. At yung mga hindi pa nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Please subscribe na para makita po natin lagi ang mga property po nating pinabibinta sa atin ni seller. So ito po ay direct tayo. Okay po ang mga documents. So direct to seller. So sila na rin po ang nag-settle po ng ating documents para po ipakita sa atin na talagang okay na okay po ang kanilang mga titulo na ibibigay sa atin. So yan po muli. Ako po si Erwin Sivera, nagpapasalamat sa inyo. Hanggang dito na lang po ang aking video.